10 araw nang nagbakbakan ang mga panig, sapat na yon. Sa unang pagkakataon matapos ang 10 araw ng tuloy-tuloy na pagpapalitan ng pambobomba ng Estados Unidos at Iran, may bagong alok na inilagay sa mesa para muling itigil ang digmaan na ito. Ang alok ay mula sa Iran, pero mahalaga rin ito sa mga Amerikano. Ngayong araw, nag-abot ang mga tagapamagitan mula Qatar, Ehipto, Pakistan at Oman sa Estados Unidos at Iran ng 10 araw na plano ng tigil putukan. At dito lumilitaw ang pangunahing tanong, kung sa loob ng 10 araw ng magkabilang panig na pag-atake ay wala pa rin silang narating, walang sumuko at walang umatras, para saan pa ang tigil putukan na ito at ano ang mababago nito? Hindi ba nito lalo pang pahahabain ang buong krisis? Kasi kahapon lang, diretsahang sinabi ng Iran na hindi nila isusuko ang kipot ng Hormuz kahit gaano pa kagustuhin ni Trump o kahit gaano pa niya sila idiin. Paalala lang, noong Hunyo, pumirma sila ng memorandum at alam natin kung paano yon nagtapos. Pero ngayon, hindi lang Iran ang may problema. Sa Estados Unidos, halos 100 sundalo ang nasugatan sa loob ng 2 linggo, 3 sundalo ang namatay at ayon sa mga ulat, pisikal ng pagod ang kanilang hukbo. Sumisigaw na ang Amerikanong media na labis na ayaw ni Donald Trump tungkol dito. Sige, talakayin natin ng detalyado ang mga nangyari sa nakalipas na 1 araw sa gitnang silangan at ang bagong memorandum na ito. Ang alok para sa kapayapaan at kung magkakaroon ba ng tigil putukan kahit man lang sa loob ng 10 araw. Ako si Alexei Pechi, talakayin natin ang paksa. Bago tayo magsimula, paki-subscribe sa channel na ito dahil malapit na tayong umabot ng 300,000 subscribers. Magpapasalamat ako kung mag-subscribe ka. Mahalaga ang bawat subscription dito. Lumipas na ang 10 araw mula sa magkapalit na pambobomba sa gitnang silangan at ngayon, muling pinag-uusapan ng Estados Unidos at Iran ang panukalang tigil putukan sa tulong ng mga tagapamagitan. Si Barak Ravid ng Axios ang unang nagbalita tungkol dito at kilala siyang may magagandang source sa rehiyon at hindi pa nahuhuling nagsisinungaling. Batay sa impormasyon, nag-abot ng panukala ang mga reyunal na tagapamagitan sa Estados Unidos at Iran para sa 10 araw na tigil putukan ayon sa 2 source na pamilyar sa proseso. Ano nga ba ang particular na nilalaman ng bagong plano para sa tigil putukan? At ang pinakakakaiba sa ngayon ay parang bigla na lang sumulpot ang tigil putukang ito. Ang tigil putukan ay hindi lang pagtigil ng putukan, kundi pati muling pagdaan ng mga barko sa kipot ng Hormuz at simula ng negosasyon para sa pangmatagalang kasunduan. Ang layunin ay bigyan ang Washington at Tehran ng bagong pagkakataon para maisalba ang nagkakabuwag na memorandum ng pagkakaunawaan. Pero sa totoo lang, naranasan na ito ng magkabilang panig pero walang naging resulta. Ano ang nagbago ngayon at bakit muling i-anunsyo ang tigil putukan? May garantiya ba na hindi ito masisira? Mayroon ding hiwalay na detalye sa proyekto tungkol sa kontrobersya na issue ng bayad sa pagdaan sa kipot ng Hormuz. At isa sa mga ideya ay ilaan ang mga bayad na ito sa isang pinagsamang pondo na pamamahalaan sa partisipasyon ng pandaigdigang organisasyong pandagat. Ibig sabihin, hindi na tinatalakay kung bawal mangolekta ng bayad. Hindi, ang pinag-uusapan ay kung paano ito gagawin para malusutan ng internasyonal na batas na tahasang nagbabawal nito. Ibig sabihin, malaki ang lamang ng Iran dito. Sa simula pa lang ng digmaan, sinabi na agad ng Iran na maniningil sila ng bayad sa pagdaan sa kipot ng Hormuz. Tiniyak ni Trump na hinding-hindi niya hahayaang mangyari iyon. Sa huli, pinag-uusapan ng mga panig kung paano pa rin maniningil ng bayad sa mga dumadaang barko. Tila tinanggap na ng rehiyon na nabigo si Trump sa digmaang ito at wala na siyang magagawa sa magiging may bayad na pagdaan sa kipot ng Hormuz. Ang mga pangunahing may akda ng panukala para sa tigil putukan ay sina punong ministro ng Qatar na si Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, sugo ng Qatar na si Ali Al Tavadim, hepe ng hukbong katihan ng Pakistan na si Field Marshal Asim Munir at ministro ng Iran. Ang ugnayang panlabas ng Ehipto, Badr Ahmed Abdal Ati. Dagdag pa, ayon sa ibang mga ulat, kasali rin ng Oman sa pagiging tagapamagitan na paalala ko ay pabago-bago ang panig sa buong digmaan. Minsan kakampi nila ang mga Amerikano, minsan naman ang panig ng Iran, tapos balik na naman sa mga Amerikano, pagkatapos ay nagdeklara sila ng kung anong neutralidad at nang muling tamaan sila ng mga misil mula sa Iran, saka sila naging mga tagapamagitan. Mahalagang tandaan na kahit ang panukalang tigil putukan na ito ay hindi garantiya ng kapayapaan kundi isa lang sa mga posibleng paraan. At ayon mismo sa pahayagang Axios,
Hindi pa raw nagdedesisyon si Trump dahil may dalawang magkasalungat na opsyon sa harap niya para sa posibleng mangyari. Unang opsyon, pumayag sa panibagong 10 araw na tigil putukan para muling buksan ang kipot ng Hormuz. Kahit pansamantala lang para makapaglabas ng langis sa merkado dahil tumataas ang presyo. Pangalawang opsyon, simulan ang malawakang magkasanib na kampanyang militar kasamang Israel para pilitin ang Tehran na sumuko. Pareho na itong ginawa ng Estados Unidos at gaya ng nakikita ninyo, wala sa mga opsyon ang nagbigay ng resulta at ito ang pangunahing pagsusuri ng Axios. Naniniwala ang mga opisyal na ang mga susunod na araw ang magtatakda kung aling landas ang mananaig. Halos wala ng espasyo para sa nakakapagod at walang katapusang tunggalian na pumaparalisa sa Golpo ng Persya. Ibig sabihin pumili sa tigil putukan o digmaan. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon ni kapayapaan ni digmaan, lalo nang dumarami ang hindi kontento rito. Kapansin-pansin ang kilos ng administrasyon ni Donald Trump sa sitwasyong ito. Sabi ng Axios, pinag-aaralan ng White House ang panukala at nananawagan sa Israel na iwasan ang mga hakbang na maaring magsara ng oportunidad para sa diplomasya. Kasabay nito, nag-aanda rin ang Washington kung sakaling mabigo ang negosasyon. Kamakailan nagpadala ang Estados Unidos ng 12-12 ng fighter jet at tanker aircraft sa rehiyon. Pinatibay ang puwersa para sa posibleng seryosong paglala. Ayon sa isang source mula sa administrasyon ni Trump, tuloy ang dialogo pero handa ang Washington maglunsad ng pag-atake laban sa Iran hanggat sa tingin ni Trump ay kailangan. Ibig sabihin, si Trump ay sabay pinag-aaralan ng tigil putukan at naghahanda ng operasyon. Sa ngayon, wala pang nangyayari dahil hindi tinanggap ng isang panig ang dokumento. Dito papasok ang tanong, sino ba talaga ang mas nangangailangan ng tigil putukan, Estados Unidos o Iran? Hindi lang naman Iran ang may problema. Opisyal na kinilala ng Pentagon noong Lunes na sa nakalipas na 2 linggo ng digmaan laban sa Iran, halos 100 sundalong Amerikano ang nasugatan. Ang opisyal na tagapagsalita ng Pentagon na si Sean Parnell ay sumulat at ika nga niya, mula Hulyo 7 halos 100 sundalo ang nagtamo ng iba't ibang antas ng sugat. 76 na ang nakabalik na sa serbisyo. Ibig sabihin ayon sa kanya, karamihan sa mga sugat ay banayad na concussion ng utak. Sa kasamaang palad, may nasawi rin. Ang pag-atake ng Iran sa isang base militar sa Jordan ay pumatay ng 2 Amerikanong sundalo. Nayon, sinalubong ang kanilang mga labi sa Amerika. Nayon lang unang binanggit ng Washington ang kanilang mga pangalan. Ito ay si Pribadong Isabela Gonzales, 19 na taong gulang lang siya. At si unang Tanyente Tyler James Feehan, 25 taong gulang. 4 ang dinala sa ospital sa Jordan pero pinalabas din sila kalaunan. Ngayon, ito na ang ika-15 at ika-16 na pagkamatay ng mga sundalong Amerikano sa digmaan laban sa Iran. Bukod pa rito, wala pang anumang impormasyon tungkol sa nawawalang sundalo ng hukbong Amerikano na nawala noong inatak ng Iran ang Jordan. Nakaka-interes ito. Una, iniulat ng mga Amerikano ang tungkol sa kanya, pero bigla na lang silang tumigil sa pagkomento tungkol sa usaping ito. Ayon sa Washington Post, sabi ng isang source malapit sa administrasyon, plano ng Estados Unidos palawakin ang kampanyang militar, ngunit limitado ang kakayahan ng kanilang hukbo. Nasira ang infrastruktura sa rehiyon, naubos na ang mga reserba ng malalayuang mga misil at mga pangharang para sa depensang panghimpapawid. Ngayon, nagpapasingo na ng datos sa press ang militar. Natatakot sila sa senaryo kung saan hindi lubos na naunawaan ng White House ang laki ng problemang ito kapag nagpaplano sila ng kanilang mga operasyon. Naniniwala si Seth Jones, ang pinuno ng programa sa depensa at seguridad ng Sentro ng Estratehikong at Pandaigdigang Pag-aaral na magiging malaking pagkakamali ang pagsisimula ng operasyong panlupa. Narito ang kanyang sinabi. Mahina ang mga puwersang Amerikano laban sa malayong pag-atake ng Iran at kulang sila sa mapagkukunan. Para sa ganitong kampanya, ibig sabihin sa likod ng malakas na banta ng malawakang operasyon ay may hukbo na ayon sa sarili nilang mga tao ay kulang sa bala at mga interceptor. Habang may negosasyon sa tigil putukan, tuloy pa rin ang pambobomba. Noong gabi ng Lunes papuntang Martes, muling nagsagawa ang Estados Unidos ng ika-10 sunod na pag-atake laban sa Iran. Hindi binabago ng Central Command ang kanilang pahayag at gabi-gabi ay halos pareho lang ang sinusulat nila. Narito ang CP.
Nilalayon ng pag-atake na higit pampahinain ang mga kakayahang militar ng Iran na ginagamit sa pag-atake sa komersyal na paglalayag sa kipot ng Hormuz. Ayon sa ulat ng Iranianong ahensya na Fars, muling narinig ang mga pagsabog sa lungsod ng pantalan ng Bandar Abbas at sa isla ng Kesb. Pareho silang nasa kipot ng Hormuz at madalas target ng pag-atake ng Estados Unidos. Hindi rin umatras ang Iran. Inanunsyo ng Islamic Revolutionary Guard Corps ang bagong atake ng mga misil at drone ngayong gabi. Ipinahayag ng Kuwait na nasabat nila ang mga Iranian na drone at misil. Ayon sa hukbong sandatahan, nilalabanan nila ang kriminal na agresyon ng Iran. Hinihiling nila sa mamamayan na sundin ang mga hakbang sa kaligtasan. Pinabagsak ng Jordan noong Lunes ng gabi ang 3 misil ng Iran. Ayon sa datos ng Iran, binomba ng korps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon ang airbase ng Sheikh Isa sa Bahrain. At imihayag din nilang inatake ang sentral na infrastruktura ng datos ng kumpanyang Amazon sa Bahrain. Magkaibang usapan sa kipot ng Hormuz at mga barko. Patuloy namang pinipilit ng Iran ang mga barko na dumaan sa ruta nito. Ipinag-uutos ng mga autoridad ng Iran na ang mga barko ay dapat humingi ng pahintulot bago dumaan sa kipot at dumaan lamang sa hilagang ruta sa loob ng tubig ng Iran at hindi sa timog na ruta malapit sa baybayin ng Oman. 2 oil tanker ng Dinacom, kumpanyang Griego, ang pinaputukan malapit sa baybayin ng Oman sa loob ng isang araw. Isa pang tanker ang nabutas matapos ang pag-atake malapit sa baybayin ng Oman ayon sa ulat. Ibig sabihin, walang habas na pinapaputukan ng Iran ang mga barkong dumadaan malapit sa Oman. Inuutusan silang sa baybayin lang ng Iran dumaan at hindi rin maprotektahan ng Estados Unidos ang mga ito. Dito lumalabas ang hindi pagkakatugma na nagpapakita kung bakit mahalaga ang tigil putukan kahit may matitinding salita mula sa magkabilang panig. Sinabi ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Iran na hindi nila susundin ang memorandum ng pagkakaunawaan na nilagdaan noong Hunyo kasama ang Estados Unidos. Matapos daw itong labagin ng Washington ayon sa kanila. Ayon kay Bagay, opisyal ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Iran, hindi natpaplanong makipagnegosasyon ang Tehran at nakatuon lang sa digmaan. Ayon sa mga ulat, iginiit ng Iran na bukas pa rin ang komunikasyon sa Washington sa pamamagitan ng mga diplomatikong kanal. Unang nagsabi nito ang mga Iranian. Ibig sabihin, bagamat sinasabi nilang walang negosasyon sa publiko, bukas pa rin ang komunikasyon. Ang mga tagapamagitan ay nagdala ng mga alok pabalik-balik at ngayon, sa wakas, may resulta na. 10 araw na tigil putukan. Klasikong taktika ng mga Iranian ito, matitinding salita sa publiko pero bukas pa rin para sa negosasyon. Malinaw na alam ng Iran na hindi pang matagalan ng kanilang puwersa kaya dapat silang makipagkasundo habang may lakas pa. Ngayon, narito ang pangunahing tanong na malamang na iniisip ng marami. Bakit pa kailangan ang bagong tigil putukan kung wala namang naresolba sa pamamagitan ng labanan? Ano nga ba ang silbi nito? 10 araw ng pag-atake, may mga namatay at daan-daang nasugatan sa magkabilang panig pero sa huli, tabla lang ang resulta. Hindi sumuko ang Iran at hindi ginamit ng Estados Unidos ang puwersa para buksan ang kipot ng Hormuz. Bakit kailangang tigilan ng 10 araw tapos uulitin lang ulit ang pag-atake? Sa totoo, napakasinikal nito. Wala nang pakinabang ang magkabilang panig sa walang katapusang digmaan. Wala naman itong nare-resolba pero napakamahal ng kapalit para sa bawat isa. Kailangan ng Iran ng tigil putukan para tumigil ang mga pag-atake sa enerhiya at daungan at maiwasan ang pinsala sa Bandar Abbas habang napapanatili ang kanilang pangunahing alas. Kontrol sa kipot ng Hormuz dahil di inaasahan ng plano na bibitawan ng Iran ang impluensya nila, kundi ang muling pagbubukas lang ng paglalayag ng mga barko. Sabi ng Iran, magpapalakas muna sila at babangon pero hindi nila bibitawan ang kipot ng Hormuz. Kailangan ng US ng tigil putukan dahil sa 2 dahilan, pareho tungkol sa kahinaan, hindi lakas. Una, pagod na ang kanilang hukbo, kulang sa bala at mga misil na pangharang at ayon mismo sa mga Amerikanong source, wala silang sapat para magpatuloy ng mahabang kampanya. Pangalawa, ito ay ekonomiya dahil ang pagsasara ng kipot ng Hormuz ay nagpapataas ng presyo ng langis at gasolina. Ang mahal na gasolina sa Amerika ay nagpapahirap kay Trump sa bansa. Ipapaalala ko, kahapon lang muling lumampas muli sa $4 kada galon ang presyo ng langis.
Ang 10 araw na tigil putukan ay hindi tungkol sa kung sino ang nanalo. Hindi, ito ay simpleng pahinga lang para makabawi ng hininga ang magkabilang panig, maibsan ang matinding sakit at subukang makuha sa negosasyon ang hindi nila nakuha sa pamamagitan ng bomba. Ito ay isang tusong paraan para i-freeze ang labanan sa puntong walang hayagang natalo pero wala ring nanalo. Naglatag ng plano ang mga tagapamagitan mula Qatar, Ehipto, Pakistan at Oman para sa 10 araw na tigil putukan pagbubukas ng Strait ng Hormuz at negosasyon sa pangmatagalang kasunduan. Sa totoo lang, ito ay simpleng pagbabalik sa memorandum na nilabag ng parehong panig. Wala pang desisyon si Trump kung pipiliin ang tigil putukan o malaking digmaan kasama ang Israel. Sa mga susunod na araw, malalaman kung ano ang mangyayari. Kasabay nito, ika-10 gabi na ng pambobomba ng Estados Unidos sa Iran at bilang ganti, tinatamaan ng Iran ang Kuwait, Bahrain, Jordan at mga tanker malapit sa Oman. At sa likod ng lahat ng ito, may isang bagay na mas gustong itikom ng Washington ang bibig. Halos 100 sugatan sa loob ng 2 linggo. 2 ang opisyal na nasawi na may pangalan ng inanunsyo. At ang pag-amin na maaring kapusin ang hukbo sa misil at interceptor para sa matagal na digmaan. Kailangan ang tigil putukan hindi dahil may nanalo na. Hindi dahil sa labanan, kundi dahil walang nanalo rito. Parehong mataas ang naging kapalit sa magkabilang panig. Kaya't panoorin natin kung may mga ganitong mungkahi ng tigil putukan. Ibig sabihin, paubos na ang lakas ng magkabilang panig. Naging malinaw na wala sa kanila ang unang aatras. Kailangan muling umupo at muling subukang magkasundo. Ngayon, balikan natin ng kaunti ang nakaraan. Paalala ko lang na nung simula ng taon, nung pinaplano pa lang ni Trump ang kanyang bigmaan laban sa Iran. Sinabi ko noon na mahusay ang Iran sa pagpapahaba ng mga negosasyon. Yan ang kanilang kalakasan. Marunong silang makipagnegosasyon ng maraming taon. At ngayon, sa totoo lang, nahatak na nila si Trump sa patibong na ito. At pasensya na, pero paiikutin pa nila siya ng ilang buwan pa. Hanggang sa, alam mo na, si Trump ay sumuko o pumirma na kung anong kasunduan, na malinaw namang hindi makakamit ang mga layunin na inilatag niya. Ipapaliwanag pa rin niya sa mga taga-suporta na ito ay tagumpay. Paalala, hanggang ngayon, 39 na beses nagdeklara si Donald Trump na nanalo na siya sa digmaan kontra Iran. O kaya naman ay sinasabi niyang lubos na natalo ang mga pwersa ng Iran. Kaya sabi nga nila, kayo na ang bahalang magpasya. Dito ko natatapusin. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.